Gusto kasi ng mga nasa posisyon ng anak lang nila ang may karapatang gumamit ng computer kasi kaya nilang bumili. Correct. Wala pong pambili yung mga mahihirap, cellphone lang. Yung cellphone naman pang FB lang, pang ano, mamumurahing cellphone, hindi ka pa rin makakapag-computer. Nakakulambo pa si Tatay Diggs sa kasimplihan ng buhay. Boss, remember yung kapatid ni Romeo Acop na si Reynaldo Acop ay nasangkot din sa drug trafficking at nakihati sa ransom money nung narco agent siya na kinanta ni Rosebud na civilian police agent. Alam na. Nakalimutan ko na pero naalala ko pa si Rosebud. Boss Badong, pwedeng sapakin yan. Tama, sige, tirahin mo, Sir Buds. Boss Buds, ang mga bangag mahirap makaintindi. Eh di kung gusto mangyari lang ng congressman, nasabihin yung secretary ng confidential fund, gusto nila magkakaso si BP Sara. Correct. Sila rin na magsasampa, di ba? Halatang halata si BP Duterte at FPRRD ang target ng Quadcom. Hindi pa ba obvious? Ang dami may confidential fund, bakit si Sara Duterte lang? Hindi pa ba obvious sa inyo? Hinamon na nga sila ni Sara Duterte. Kung talagang ang intensyon nyo ay gumawa ng batas, may kinalaman sa confidential fund, mag-sampling kayo. Hindi lang yung isang departamento. Ang daming may confidential fund. Eh. Tignan nyo yung Pangulo. Imbestigahan nyo kasi siya pinakamalaki. Kabadong baka makabaya ng mga senador sa pag-implement kay BP. Mabayaran. Eh, wala tayong magagawa. Pwede naman, wala tayong magagawa sa kanila. Pero tayo, may magagawa tayo. Ang haba ng EDSA. Mga bobo BBM supporters, confidential means hindi pwedeng ipalam kapag nalaman yun. Di na yung confidential. Logic lang mga obob. Meron ba nagsabi sa amin, mga DDS daw, na confidential, walang dokumento? MMLSO, Sara ng Marawi, Saudi boy. O mga drogista, tangnista, bangangista, bobonista, mga BBM supporters. Bakit nasa Malacanang si Sharon, si Kiko? Di ba anak nila nagsabi never again sa mga Marcos? Si Kiko mismo, anti-Marcos yan. Ano ka ba? Sir, may pumirma na po bang congressman for impeachment kay BP Sara? Paki-update po dahil masama namin list namin na hindi boto. INC po. Wala pa po. Nakikiusap na. Oy, mga congressman, mga friends daw ni Franz Castro, pumirma na kayo. Parang awa nyo na kay Franz, wala pa pumipirma. Mukha kasi talagang alibay ang pagiging confidential. Pero ganun talaga, lalo when it comes to national security. Hindi po alibay yan. Alam nyo po, eto real talk po Pag kayo po nag-elect po ng presidente, vice president, mataas na tungkulin, kasama po yan yung boto nyo, yung pagtitiwala, na yung perang ipagkakaloob nyo sa kanila ay hindi nila nanakawin. Kaya po may mga confidential fund na para lang pangulo lang o pangalawang pangulo lang, matataas lang po. Kasi for security yan eh. Si BP Sara, tinatanong siya bakit hindi nyo ipaliwanag kung saan gagamitin? Pinaliwanag po ni BP Sara sa DepEd. Ano po? Ang paliwanag ni BP Sara, 3 paggagamitan. I-review nyo lang po baka kakalimutan natin Sabi ni BP Sara, kaya ako nanghihingi ng confidential fund sa DepEd, gagamitin ko yan una, sugpuin yung mga droga sa eskwelahan. Alam niyo po, tama po yan. May mga nagbebenta na ng droga sa mga eskwelahan, di ba? O ngayon, hindi po pwede yung mga teacher dyan. Labas po sa kapanyarihan ng teacher yun. I-refer lang nila sa principal yan. Alam nyo, karamihan yan, taong labas. So, kinakailangan mo ng confidential fund para kung may talamak na bentahan ng droga sa isang eskwelahan, matukoy nyo kung sino, labas po ng principal. Kasi pag yung principal po ng tik-tik niyan, kawawa po siya, mga drug lord, hindi po simpleng kalaban yan. Di ba? Ayun po yun. Ikalawa,
para mapigilan ang recruitment ng mga rebelde sa eskwelahan. Di po ba maayos yun? Oh, may magtitik-tik po sa kanila, hindi po teacher, no? Mayroon pong gagawin yung DepEd secretary diyan. Kung may mga madali lang namang malaman kung may recruitment sa isang eskwelahan pag may nagrarally ng mga estudyante, 'di ba? Sino yung nag-recruit niyan? Kung teacher yung nag-recruit o mga tao sa komunidad, yun po. Hindi na po trabaho ng teacher yun, ng mga guardian ng eskwelahan at ng mga principal. Kung taga-community yun, ikatlo. Para maiwasan po yung grooming ng mga matatanda sa eskwelahan sa mga estudyante. Alam niyo po yung grooming? O yan po, pinakamagandang halimbawa siguro niyan, yung si Rico Blanco tsaka yung si Maris. Naalagaan. Hindi ko alam love story niya. Pero wag nakakita kasi ako ng matanda. Fans, di ba? Fans ba niya si ano? Hindi ko alam eh. Fans niya ba yan? Ayun po yun. Mai-inlove talaga yung bata. Bakit naman hindi mai-inlove yung bata? Ayun po yun. Yung teacher, may mga nang-grooming na teacher sa mga estudyante nila. Oh, hindi po maiiwasan yun. Mai-inlove talaga. Kaya may kilala akong poging principal, yan ang sinasabi kaagad, lalo na sa mga, no? Mai-inlove sa inyo mga estudyante nyo. Kaya lang unfair yan. Sabi ng poging principal. Retirado na yun, nag-vlog na lang. Ganun po yung grooming. Diyan po gagamitin yung confidential fund. Minamasama nila eh. Kala nila, importanteng talaga yung confidential fund sa DepEd. Minsan ginagamit po yan sa mark money para malaman kung sino ang nagbibigay ng droga sa mga estudyante. Importante talaga yan. Yan. Sir, dati kang teacher, di ba? Secret. Thinking Kuya Badong. Claire. Meron statistics teacher namin nung high school. Meron. Ay, ito yung siguro yung sagot ni Apricot sa tanong ko na may crush ba siyang teacher. Marami na ipatay yung infrastructure sa FPRRD, si BBM din, marami ring naipatayo. Floats of crocodiles at coven of vampires, lahat yan makikita mo sa Congress. Sabi ni Jerry, mabobo kasi mga bangag supporters. Rectify it by yourself. Was sa satellite offices before. 125 million lang yun. How about billions from BBM? Ano ba sabi ni Lawrence Dapos na yan? May kilala kong ganyan, senior high at teacher. Nakaka-graduate lang. Ayun, natanggal. Boss, may pag-asa pa kayang mabawi ang mga ninakaw ni Bangag pagtapos na siya sa term niya? Hindi na nga natin nabawi yung mga sa tatay niya. Importante talaga yung confidential fund sa DepEd para mas madagdagan ng mananakaw ni BP Pusit Sirado tayo. Utot mo.